magjago, magkope. Sa close kayo? Kilala po. Magkakilala kayo? Kilala. Pero po close na. Sa amin kasi sa probinsya, sa city, sa Jinsan na Mr. Chairman, pagka kahit ako man, close ako sa driver ko eh. Yung mga tao ko, close ako doon sa mga tao ko. Sa probinsya namin, kahit na malalayong lugar, nagkakilala kami. Hindi, kumbaga, hindi kung hindi yung mga especially kahit hindi mo sila kaibigan talaga, pero at least nagkakilalan kayo, no? Ganun talaga halos pwede mong kung ikaw magtestimony dito, pwede kang magturo ng mga kakilala mo doon sa lugar mo para lang mapaniwala mo sila na totoo yung testimony mo. So ganyan po ang kino-cross examine natin dito lahat, tinatanong natin lahat kung anong mga possibility, kung maniwala kami o hindi. At ito nga, continue itong investigasyon sa extrajudicial killing. At sinabi nyo na hindi totoo lahat ng statement ni Edgar Motabato. Totoo pa ba? Opo, Your Honor. Ano po bang, sa statement niya, alam ko nanonood po kayo, ano po bang totoo doon sa statement niya? Ano lang po totoo doon sa lahat ng statement niya mula nung umpisa? Pangalan niya, Your Honor. Ayun. Mato ba totoo? At Mr. Chairman, for the record, Mr. Chairman, siguro itong issue na ito, hindi lang ito siguro ang pagtutuunan natin ng pansin dahil dito we investigate, this committee we investigate, gather information and legislate. Wala kaming pinapanigan dito o sinong we want to persecute or single out anyone else, anyone like na pwede magprotekta dito ng mga witness dito o hindi tayo magtatago sa katotohanan, kundi ang mga katotohanan ipaalam natin sa buong sambayan ng Pilipino. At lahat yan ang ginagawa dito sa komitiba na ito. At ako po ay natutuwa, no, sa patuloy-tuloy na pagdinig itong extrajudicial killing. Pero ang aking suggestion na Mr. Chairman, na hindi lang po sana tayo focus dito dahil dito sa mga killings na ito, kundi yung mga naaresto, mga sumuko, mag-focus din po sana tayo sa rehabilitation doon sa mga naaresto. Kasi ilan yung natala na nag-surrender, na aresto 700,000, tapos yung na-aresto 22,000. So kailangan siguro natin na mag-focus din tayo doon sa mga sumuko na 700,000 na ma-rehab sila lahat at matulungan natin. So for the record, Mr. Chairman, yun siguro kailangan din natin tuunan ng pansin, no? Tayo magtulungan, hindi natin wag natin sirain ang ating sariling bansa, ang sariling tahanan natin. Magkaisa tayong lahat. Hindi natin suportahan natin ang ating ang mabuting advocacy ng ating pangulo, no, para sugpuin itong illegal drugs. At this is the first time, no, sa buong buhay ko ito ay napakasaya sa sarili ko, ang feeling ko, napakasaya ko dahil itong administrasyon na to ang unang talagang head on dito sa problema ng illegal drugs. Alam nyo, yung illegal na drugs na yan, katulad ng statement ko nung kabataan ko, hindi ko dinideny na tumikim din ako ng mga ganyan, pero doon ko na-realize lahat na hindi talaga maganda. Kailangan, pag sinabi ng ating Pangulo na stop talaga, walang droga dito sa bansa, talagang walang droga dito sa bansa. At yan ay suportado ko ang advocacy ng Pangulo.
lahat ng mga instruction doon sa ating mga kapulisan na talagang ihinto na yung pinagbabawal na gamot dito sa ating bansa. Para sa gayon, umusad ang ating bansa at magkaroon tayo ng progresibong bansa at magkaroon ng maraming trabaho ang mga tao at tayo ay masaganang manirahan dito sa sariling bansa. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Senator Pacquiao. Senator Lacson is recognized. SPO3 Lasanyas, kiniklaim dito ni Matubato na napakalakas mo raw kay Mayor Duterte, ngayon President Duterte. Ikaw, sa palagay mo, kasi yan, subjective yan eh. Sa tingin mo, malakas ka o napakalakas ka kay Mayor Duterte? Sinungalingan po yan, Your Honor. When I say malakas, malakas para pagkatiwalaan na utusan ng mga sensitibo mga bagay. Ano yung mga naiutos na sa iyo ni Mayor Duterte noon para mabuo sa isipan mo na ikaw ay malakas sa kanya o hindi malakas sa kanya? Ano yung sa tingin mo, pinaka-sensitibo na bagay na naiutos sa iyo nung mayor pa siya? Yes, Your Honor. Walang inutos sa akin si Mayor Rodi Duterte because of my position in my rank. Well, in fact, Your Honor, meron akong indirect na incident. Permission of Senator Lacson. Ang tanong sa iyo ni Senator Lacson, sa palagay mo, malakas ka ba o gaano ka kalakas kay President Duterte o kay Mayor Duterte dati? Hindi po, Mr. Chairman. Hindi ka malakas. Yes, Mr. Chairman. O, tuloy mo yung sagot mo ngayon. May incident, Mr. Chairman, Your Honors. 2011, may kapatid ako na nalig sa drugs. Napatay po ito ng mga elements ng Davao City Police Office. Wala ako nagawa. Ano ang pangalan ng kapatid niya? Cecilio Las Cañas. O, Cecilio Las Cañas, Mr. Chair. Cecilio. Yes. 2014, yung isa namang kapatid ko, Fernando Las Cañas, na involved naman sa illegal drugs, napatay na naman ng mga elements ng Davao City Police Office. Wala ako nagawa. Ang pangalan po? Fernando Las Cañas. My two brothers po, Mr. Chair, Your Honors, napatay ng mga kasamahan ko sa Davao City Police Office. Kung malakas ako kay Mayor, bakit hindi ko natulungan sila? Siguro kung hindi po siguro ako pulis, mas natulungan ko sila. So, talagang tahasang pinabubulaanan mo yung aligasyon ni Matubato na napakalakas mo kay Mayor Duterte. Wala pong katotohanan yan. And to add, Mr. Chair, Your Honor, nung nagkaroon ako ng severe illness, o dialysis ako, yung panganay kong anak na bago lang pasar sa nursing, nag-apply sa City Hall of Davao City. Hindi lang ito natanggap, na-insulto pa. Hindi natanggap. Yes, Mr. Chair. Kung ganun ako ka-powerful o kalakas, o Hindi most lang powerful sa- policeman, Arthur, hindi lang sa hindi natanggap ang ibig sabihin. na-insulto pa. Ito pa. Ganun ba kalakas? Powerful? Kaya itong mga ligis nito ni Mr. Sir, Your Honors, malakas ang boses ko. Masama masyado ang dating sa akin. Na-damage na ang mga kapatid ko because of illegal drugs. Dahil pulis ako, wala akong nagawa. Ipalabas pa na most powerful, very wealthy, very influential, saluduhan ng general, walang mapuwit na city director ng Davao City, kung hindi dadaan sa akin. Talagang pambabastos sa katauhan ko ito. I'm sorry. Yeah, sa tingin mo, bakit sinabi ni Matubato yung mga aligasyon niya laban sa iyo? Sa iyong palagay lang. Somebody must be behind him. Dahil wala ka namang alam na personal na galit niya sa iyo. Hindi mo naman siya na-own siguro sa Well, sa lupa. Two times ko yan namura. Dahil doon sa kaniyang activities, for more than 10 years, siya na mahala doon.
Hindi niya sinabi sa akin, ni-report, na yung value ng Kupras, nag-fluctuate yan, nagataas pala yan. Hindi namin niya napansin yung may-ari ng lupa. Napansin na by the time na pinatawag na ako, doon guy, there was an invitation for me dahil may complaint po yung mga buyer ng Kupra. When I was there, si Edgar Matubato wala doon. Na-inform na lang ako na may complaint sa akin because ako ang kilalang caretaker. Na yun palang niyo, hindi pa yan naging Kupra. Kumukuha na sa doon sa mga buyer. Nag-cash advance na yan. Pagka naging Kupra na yan, binibinta na naman niya sa ibang buyer. Bumunto sa akin lahat, almost 200,000 po. Minura ko yan. Hindi lang siya minura ko yan sa harap ng misis niya. So, nasabi mo, somebody must be behind him. Sino sa tingin mo ang nasa likod niya o must have been behind him? Mr. Chair, Your Honors, I'm sorry po, baka mali ako. Mahirap po personal ko na lang po ito. Hindi, kasi gusto rin namin ma-establish dito, ano ba motibo ni Matubato? No? Kung nagsasabi siya ng totoo, pinabubulanan mo, paano kami mas maniniwala sa iyo kaysa kay Matubato, kailan establish natin yung motibo, hindi ba? Kaya tinanong ko sa iyo, ano kaya ang motibo ni Matubato? Sabi mo, wala ka namang makita na para... Magbigay lang ako. Sige. Sa personal ko lang po, Yes. na Mr. Chair, Your Honors. Baka politika. Bakit politiko ka ba? Bakit ikaw? Hindi naman. Sino? Kindly elucidate. Gusto niya siguro sirain yung Presidente Mayor Rodi Duterte. Kasi yun naman ang tumbok ng ano niya eh. Yung mga lahat na sinasabi niya, patayan, DDS, yung pagkain sa buaya, hindi naman totoo yun. Pero bakit ikaw ang gagawing kasangkapan ni Matubato para siraan si Mayor o si Presidente Duterte? Bakit ikaw, sa tingin mo, bakit ikaw napili niya? Mayroon bang perception sa Davao City na ikaw talaga ay malapit kay Mayor Duterte kahit hindi totoo? Para ikaw yung mapag-isipan na gawing kasangkapan para sirain si Mayor Duterte? Wala po, Your Honor. Pero kahit po, Your Honor, yung mga media ng Davao City, kasi usually si Mayor dati, pag lumalakad yan, may kasama mga media. Not even a single footage ng media ng Davao City na makita kung kasama ako ni Mayor Duterte. None po. So, maski sa perception ng mga taga Davao, wala makapagsabi na ganun ka kalapit. Ibig sabihin talaga malapit, ha? Yes, Your Honor. Hindi pwede dahil hindi ka naman nakakasama. Yes, Your Honor. Ngayon, doon nga ako nagtataka, bakit ikaw ang napili ni Matubato na gamitin nga para kung sakaling ang siya ay nagpapagamit din, kung sakali lang, ha? Para siraan si Presidente Duterte o si Mayor Duterte. Yun din ang pinagtaka ko, Your Honor. Wala ka ring idea. Wala, Your Honor. Hindi mo kami matulungan sa komite para makabuo man lang ng aming paniniwala kung ano ba yung pinagmulan ng lahat ng ito. Kasi alam mo, nagugol naming oras dito, napakahaba na rin. At marami na rin nabilad dito. Hindi ba? Meron 2 pulis Pasay na dito na napailan ng kaso dahil sa pagdinig dito. Yung PNP nalalagay minsan sa balag ng alanganin, no? Yung sa perception sa mga tao, para bang, alam mo, kanina nag-uusap kami ni Chairman Gordon, ano? Kasi tiningnan ko, Wikipedia, ano ba ibig sabihin ng extrajudicial killing? Ang definition, sinasabi, it is a killing of a person by government authorities na hindi dumaan sa legal procedure or sa proceedings. Masama, kasi ang pag-uusapan namin dito, extrajudicial killing, yung pala ang definition ng extrajudicial killing, parang may presumption na kagagawa ng government authority. Ano? Pero
sa pangkaraniwang perception, ako even or before I